with Mama Ali. Ito, isasalang natin ang napakagandang si Sheena Halili. Texmanan, Sheena. Thank you. Walang plastikan. Are you ready? I'm ready. Okay, kanina binasa natin yung placard mo. Alam mo, sa hirap ng panahon ngayon, nabasa ko din sa placards ng marami dito. Yung nakikita ko lagi, yung pera lang yan. Diba yung sa panahon ngayon, di ba parang off sabihin na pera lang yan eh? Yun nga kasi, parang pera lang yan, mas pinipili nila yung friendship o kaya yung relationship nila dun sa taong yun. Kasi nga kikitain yung pera, di ba? Yun ang sinasabi natin. Pero siguro dapat alam din natin kung hanggang kailan tayo magtitiwala sa ganong bagay. Yun lang naman yun sa akin. Ano ba? Takot ka bang maging kasosyo ang isang kaibigan o kamag-anak? Hindi naman po sa takot. Hindi ako takot kasi yung business ko ngayon, ang kasosyo ko, friends ko, nagkaroon na rin ako ng business na tito ko yung kasosyo ko. Well, oo, mahirap. Kasi parang, syempre, parang iniisip mo, ang hirap din i-open yung topic na, kamusta ba yung business natin? O okay ba yung pumapasok sa ating pera? Kung kunwari, dumating dun sa point na, ewan ko kung naranasan mo na to, hypothetically na lang, kung hindi, kung yung kamag-anak o kaibigan mo, lokohin ka sa negosyo, how are you going to take that? Masasaktan ako, syempre. Pero, siguro maganda rin na, syempre pag-usapan din namin kung bakit, anong nangyari. Gusto ko explain din niya sa akin. Siguro magiging okay kami ulit, magiging magkaibigan kami ulit. Lalong-lalo na kung kamag-anak mo yon, kung tita mo, tito mo, yon. Okay. Tayo kasi mga Pilipino, kapag may pinasok tayong negosyo, no, or whatever relationship na working relationship na kasama natin ng kamag-anak at kaibigan, more often than not, walang kasulatan. Naniniwala ka ba dun sa ganon na ano na lang, verbal yung mga agreement? Ngayon, sa mga friends ko, wala. Usapan lang. Parang bago kami mag-start, sabi ko sa kanila, ito, magkakaibigan tayo. Tsaka isa nga kapatid ko dun sa isa kong business, sabi ko, magkakaibigan tayo. Kung magkakasiraan tayo ng dahil sa pera, sabi ko, wag na nating ituloy ito, sabi ko. Tsaka asahan nyo, iiwanan ko kayo. Okay lang, sige, sa inyo na yung binigay ko. Pero sana wag masira yung friendship natin ng dahil sa pera. Parang gano'n. Okay. Mas madali bang magpatawad kung kaibigan o kamag-anak mo? O mas mahirap? Mahirap kasi yung hindi mo kakilala, pwedeng hindi mo na makita yan eh. Kasi ang mga kamag-anak mo, tuwing may family reunion, di ba? Nakikita mo sila ulit. Kapag nakikita mo sila, parang, alam mo yung naaalala mo yung ginawa nila sa'yo, pero tapos na rin naman yon, okay na yon. Yung ganun na lang. Mapapatawad mo pero hindi mo makakalimutan. I can forgive but I cannot forgive. Okay. Alam mo, Sheena, ikaw magkakaroon ka pa ng mga maraming pagkakataon na to go into business, no, with other people. Ngayon ba, knowing what you know, ang magiging kapartner mo ay kaibigan kamag-anak pa rin o from now on, hindi na kaibigan o kamag-anak? Siguro ngayon, yung susunod ko na business, gusto ko na siguro magmamanage. Siguro sarili ko, pero ang gusto ko mag-manage siguro, yung mommy ko na. Yung nanay mo mommy na. ko na. Pero parang ang magiging, ang magiging deal, kung sakasakaling kaya ko yung budget, siguro, sabihin ko na lang parang, si mommy ko na lang yung mag-manage shows, parang magkatrabaho sa akin yung mommy ko. Parang ganon, di ba? Yun. Sheena, meron tayong makakasama na isang business advisor. Siyempre naman, iba siyempre pag eksperto ang nagbibigay ng payo Kailangan sa atin. ko yan, tama. Kasama ni Papa Jack, si Sir Monsi Serrano. Papa Jack? Ayan. Kapiling po si Sir Monsi ng Meta Options. Siya po ang Chief Business Consultant. At meron tayong mga katanungan sa kanya na sana ang bigyan tayo ng kaliwanagan. Sir Monsi, sa isang pagninegosyo kay kamag-anak, lalo pag kamag-anak, yung bang pagkakaroon ng kasulatan as an agreement, written agreement, nakaka-insulto ba ito bilang magkamag-anak naman talaga kayo?
Sa tingin ko kasi kailangan tayo mga Pilipino, huwag tayo maging balat sibuyas. Napaka-importante kasi itong kasulatan dahil ito yung magiging batayan para kung sakali man maghati kayo ng mga ng inyong mga puhunan, maayos, kwentas, klarados, ika nga, no? Kung gusto natin as early as now, simulan natin maging professional yung business natin. Kaya sari-sari store man na yan, fishbowlan man yan, nakasulat yan para walang problema sa kalaunan. Sir Monsi, ito, halimbawang ipinipresenta mo pala yung idea na magkaroon ng kasunduan, agreement, eh yung partner mo ayaw na agad. Kasi kaibigan mo ako eh, di ba? The very fact na kaibigan mo ako, dapat may tiwala ka na sa akin. Pag nakita mo yung sign na yon, healthy bang ituloy pa yung negosyo? Kasi ayaw niya eh, o wag na lang. Sa akin, no, yung experience ko niya, sinasuggest ko sa mga kaibigan ko o yung mga kliyente ko, sabi ko, titingnan palagi natin pag nagninegosyo tayo, yung worst case scenario, yung masamang mangyayari. No? Paano kung nagkaroon kayo ng asuntuhan, ano yung magiging batayan nyo para magate? Sabihin niya gano'n, 80% ng puhunan niyan galing sa akin. Sabihin niya 20% sa iyo. Eh, hindi naman gano'n, no? Ang katotohanan. Hindi katulad nung kung nakasulat, klarado kagad. Sa akin, no, kung may gano'n na meron ng resistance to accept yung ganong klaseng agreement, siguro he's not a good partner, no, sa ganong dahil you want to professionalize everything. So hindi, mama, tama ba yan? Hindi po basihan na kawalan ng tiwala yung pag-suggest na dapat merong kasunduan. Maraming salamat, Sir Monsi. Naliwanagan kami. Mama? Thank you very much, Sir Monsi Serrano. Very enlightening. At meron din syempre tayo mga napulat from Sheena Halili. Sheena, thank you very much. Thank you very for joining much. us. Thank you. Papa Jack. Ayan, mama. At sa pagbabalik ng Starbucks ay pakinggan natin ang issue ni Arida Cachuela na kulang daw, mama, kulang daw yung tinatanggap niyang sahod mula sa kanyang tiyuhin. Ang sabi naman ng tiyuhin, kulang yung iniintrega ng pamangkin. Alamin natin ang buong katotohanan at kung totoo ba yung kutob nilang parehas. Sa kabalik ng Starbucks, dito kasali ka! Siguradong marami